Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyo mga kapuntos, at sa araw na ito may tampok po akong video. At ito po yung tungkol doon sa nag-viral ngayon na kasal doon sa Negros Occidental, Amlan, Negros Occidental. Narito po ang video. Ang grasya ng Jesucristo ng sa Diyos, ng Diyos sa Espiritu Santo sa dalawang may mga nakalangin. Mayroon mong dahil Kristo ng Kristo. Diyan kita paglanan sa altar sa Diyos. Naraposo ang Diyos. At yun po ang naturang video. At based mo sa ating napanood sa naturang video, para po lumilitaw na nabastos o binastos yung bride. Actually, nag-ano sila ng message, no? At yung kanilang message, kanilang pinost. At tingnan ko muna, sa ko ba na ilagay yun, na double check ko muna yung aking mga ano dito, mga okay. Oh, yan, ito. Ito yung kanilang post, no? Pakita natin sa screen. Ayan, yung kanilang post nila. Ito ay post from sino to? Si Janine Set Suelto Sagario. Yun. Is with Jovdeo Gracia Sagario. Ang sabi nila ganito. Ayan. Maayong kaadlawon everyone. Big day, special day jud dapat namo ning adlaw sa ko partner because wedding namo. Pero ang dapat moment namo kay naguba. Perting guba. June 8, 2024 at exactly 8 AM ang amua nga wedding, but at the last minute June 7, 2024 11 PM one of our ninangs
nga ga-serve sa church kay ni Ari sa balay to inform us nga gitugon siya sa taga-convent nga na-reschedule ang time sa among wedding from 8 a.m. down to 9:30 a.m. So kami dali-dali sa dog inform sa among both sides and sa appeal sa among wedding entourage. Nalipay pa mi kay di kaayo mi mag-apas sa time. Kagahapon 8:45 a.m. mi naabot sa church. Gibutang jud mig allowance para naa pa mi time nga makatayada og tarong. Pero ang nahitabo gisugat mis kasaba sa staff sa simbahan kay 1 hour late na daw mi. Dili daw himuong ordinaryo ang simbahan. Ilaha tanang ba sa pagkasaba and yaw-yaw. Wala sila gahatag na mo og chance to explain our side. Napakus ba entrance simbahan gisugda na ang mas. Wa man lang paabuta. Wa man lang paabuta nga makaabot ko sa altar. And to think hapit pa ko maslide sa pagdali-dali. Knowing nga buntis ko and hapit na mga nakay. Grabe kasakit sa dughan, disappointment, and kaulaw among na-feel kaysa pag-abot sa altar nakadawat na pud kasaba sa pare. Giingnan pa ko nga abi nila og nanganak nako, maungwa mi katungha sa saktong oras. Sa kadaghang negative feedback nga akong nadungog about sa atong parokya, wa ko gapadala. Mas gipili nako o namo nga diri makasal nga church tungod kay taga diri ko. Tungod kay proud ko sa atong parokya pero maura sa di ay muunay og guba sa akong pinaka special nga moment sa akong kinabuhi. Nabastos kog maayo, wala man lay respeto nga gapaso pa ko, gasugod na yung taon sila. Makita ninyo sa video nga akong gi-attach kung unsa kanindot magpakasal diring dapita. Gipost ni nako dili para magpasikat pero para magpagawas sa akong gibating kaguolo kasakit. Perting hilak sa akong groom paghuman sa wedding kay nasakitan siya, gaguol pod siya kay kinsa good laman ang malipay, di ba? Sorry kung ma-offend man mo ani no, pero mas grabe ang inyong gibuhat sa amoa sa tinuod lang. Tagalogin natin. Magandang madaling araw sa lahat. Big day, special day sana ito sa aming dalawa ng aking partner because wedding namin. Pero ang dapat sana moment namin ay nasira. Sirang-sira. June 8, 2024 at exactly 8 a.m. ang aming wedding. But at the last minute, sa June 7, 2024, 11 p.m., isa sa aming mga ninang na nag-serve sa church ay pumunta sa bahay at inabisuhan kami na siya ay sinabihan daw ng mga taga-convent na ni-reschedule ang time ng kanilang wedding from 8 a.m. to 9:30 a.m. So, dahil kami ay nagmamadali sa naturang information, ay in-inform din nila ang kanilang both sides na kasali sa wedding entourage at sila tuwang-tuwa na hindi sila masyadong kailangan magmadali sa oras. Kahapon, 8:45 a.m. sila nakarating sa church. Kasi naglagay sila ng allowance para meron pa silang oras sa pagtayada. Ano ba yung pagtayada o tarong, no? Pag-prepare siguro. Prepare. Pero ang nangyari, sinalubong sila ng bulyaw ng staff sa simbahan kasi 1 oras na raw silang late. Hindi daw, wag daw gawing ordinaryo ang simbahan, no? Sa kanila lahat ng bulyaw. Mga bulyaw sa kanila lahat. Hindi sila nagbigay sa amin ng chance para ma-explain ang aming side. Kung nakikita ninyo na nasa pintuan pa lang ako ng entrance sa simbahan, inumpisahan na ang misa. Hindi man lang hinintay na makarating ako sa altar. And to think, malapit na nga ako ma-slide sa pagmamadali. Knowing na buntis ako, and malapit ng manganak. Grabe ang sakit sa aking grabe ang sakit, no? Sakit sa dibdib, disappointment and kahihiyan ang na-feel ko pagdating ko sa altar. Tapos pinagalitan pa ako ng pare. Sinabi pa niya sa akin na akala niya nanganak na kaya hindi kami nakarating sa tamang oras. Ang daming negative feedback na aking natanggap about sa ating parokya
Pero hindi ako nagpadala. Mas pinili ko namin na dito may kasal sa church dahil sa ako'y taga rito. And very proud ako sa aming parokya, pero hindi ko akalain na sila rin pala ang sisira sa pinaka-special na moment ng aking buhay. Nabastos talaga ako. Wala man ng respeto na ako'y naglalakad pa, inumpisahan na nila ang misa. Makita naman ninyo sa video na aking inattach kung gaano kaganda ang magpakasal sa simbahan na ito. Pinost ko ito hindi para magpasikat, pero para ipalabas ang aking hinaing na nararamdaman. Iyak ng iyak ang aking groom pagkatapos ng wedding dahil nasaktan siya at nalungkot. Sino ba naman na matutuwa sa nangyari, di ba? Sorry kung ma-offend man kayo dito, pero mas grabe ang inyong ginawa sa amin, sa totoo lang. Yan ang post ni Janine. So, yan ay ginawa ng comment, wait lang ha. Yan ay ginawa ng komentaryo ni Father Darwin Gitgano. Pakinggan natin kung paano niya kinomentaryohan ang naturang video. Aircraft now through gate number Hello mga kapatid. Once again, final call for boarding. Final call for boarding for the last remaining passengers. So, quick live lang tayo dahil Miss Mary Rose Barrera. ano na? Miss Mary Rose Barrera, passenger John Leonard Salvador. John Sasakay na Leonard tayo ngayon, mga Salvador, kapatid. here now, kindly board your aircraft now through gate number 14. Okay. Z2605, bound for Bacolod, gate number 14, all aboard, So, please. sa parokya pala, ang daming schedules sa ating kapatid na pari. No? Just imagine, no? Parang dalawa lang sila sa parokya. No? Anong schedule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 7 is, ano ba yung 7? Saturday ba? Para maintindihan naman natin yung mahal natin na pari, June 7 is Friday. So, pero ang daming schedule, no? Tinignan ko yung schedule ng mahal natin na pari. Ang dami pala yung schedule, no? May kasunod na patay. Dahil sa pagod sa pari, no? Just imagine, no? Alas 6, may misa siya, main church. Sa 8 a.m. may blessing pa. After sa blessing, may wedding. At after sa wedding, 8 a.m. blessing. Madali lang itong blessing eh. So yung pari ay puno-puno ng schedule dito. So analyze natin to give fair analysis sa buong storya. Punta muna tayo sa schedule sa pari, no? 8 a.m. may blessings siya at misa sa kasal, no? Yung nag-viral, no? 9:30 may funeral mass. Grabe, puno-puno yung pari, no? So yung pari ay, alam nyo, halo-halo yung na-encounter sa pari, no? Kung may kasal, no, ma-enjoy ka, yung emotion nila na grabe yung saya na feel mo rin. Nagula naman patay, umiiyak. Halo-halo yung emotion na matanggap sa pari. No? Maraming negative, maraming positive, ganon. Dahil sa kapuno ng schedule ng pari, no, may sometimes personal struggle tayo, hindi natin mapigilan. No? Punong-puno. Alas 11 may bautismo. Alauna may patay na naman. Alas 2 may patay na naman. Alas 4 may chapel mass. Alas 5 may chapel mass. So, kita ninyo yung laging nagpadali yung pari. So,
Miscommunication lang talaga ang nakita ko na problema. Miscommunication, at dahil sa miscommunication, merong mga mixed emotion, mga negative emotion. Sa pari, dahil punong-puno yung schedule sa pari. Sa side sa pari, ano gawin ko nito? May misa pa ako. May bautismo pa ako. After bautismo, pahinga ka ng kaunti. May launa, alas 2, alas 4, alas 5. So, punong-puno yung pari ng schedule. Dahil doon, at may negative siya na, siguro na narinig, pasa-pasa na storya, yun, hindi niya napigilan na naging impatient yung kapatid natin. So sobrang namang nasaktan yung mga mahal natin na kapatid din sa pananampalataya natin. Miscommunication, at dahil sa miscommunication nakita ko, marami ng mga negative emotion. Doon, meron na nagalit na ang pari, nasaktan ang pari dahil siguro na late sila ng kaunti lang, and then ang uso talaga, miscommunication nakita merong miscommunication talaga ang nakita ko. And then, dahil sa miscommunication, meron ng mixed emotion. Nagbunga yung mixed emotion. Una, yung pari, meron ng negative emotion. At dahil doon, nadala yung pari. At dahil din doon, kasabi ng mga negative. Dahil yun sa negative emotion nanggaling yung negative natin na mga comment and feedback. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. Bawat isa natin ay hindi naman perfecto, at mas mabuti na daanin natin, i-confront natin. Yan ang pinaka-importante, confrontation. Despite sa mga mixed emotion na nangyari, dapat natin gawin is confrontation. Tingnan ko muna ang yung nandiyan yan sa Leviticus. Ito ang dapat na virtue na i-develop natin. 1657 ba yun? 1627. Ito po yung kalimut ako. Ano ba yung talata? 15. Once again, gate number 15. Search muna ako, ha? Pinaka-importante yung confrontation. Dito, madali na yung social media. I-express mo yung sentiments natin. Pero, dahil walang nag-process sa mga emotion na grabe. Humihina yung ko. Isang volume, Father, humihina. Humihina ba? Umina ba yung ko? Boarding naka-Father. Malapit na. Nakalimot ako, ha? Okay na? Wala pa. Transfer siya. Okay naman, Father. Okay naman. So, ito yung komento ko. Merong miscommunication po na nangyari. At dahil sa miscommunication, may mixed emotion. At yung mixed emotion, mga kapatid, mga negative reaction yun. Galing sa negative na emotion natin, and follow na yung negative na mga salita, banghang na salita minsan. At mawala na yung pasensya natin. At itong virtues talaga, kinakailangan So everyday, dapat natin piliin na lagi tayong magmahal despite sa lahat. Sa marami nating mga schedule, mga kapatid. Let us make a goals, mga kapatid.
always itong attitude natin na manalangin before mag-decide, before magsalita, mga kapatid. Pinaka-importante na manalangin tayo before tayo magsalita, before tayo mag-decide. Every moment po, kinakailangan natin. Bakit every moment kailangan natin manalangin, magdasal, para hindi tayo makasakit sa iba? Kung masaktan man natin yung iba, dahil yun sa katotohanan, hindi sa masamang salita natin na binibitawan, hindi sila masaktan sa pamagitan ng masamang ugali natin. Both sides, no? At ang pinaka-importante, mga kapatid, more dialogue. Kung may mga conflict, openness and dialogue ang kinakailangan. Upuan natin and let's listen one another because we learn from each other, mga kapatid, no? So ang payo ko sa lahat, no, kung may hindi man tayo naintindihan sa mga kaparian natin, tawag tayo, pag-uusap tayo sa maganda. Nasaktan po kami sa iyong father, sa sinabi mo, hindi makatulong yung social media, gagawin. Hindi makatulong no? Yung mga comment natin. Hindi natin alam yung buong istorya, di ba? Hindi natin alam ang buong istorya, mga kapatid. Ang kinakailangan natin, may hinahon, patience, hindi makatulong. No? Both sides need dialogue. Yung pari dapat makipag-usap sa kanila. Nasaktan sila eh. Nasaktan sila. No? At yung pari din na nasaktan. No? Dapat dialogue. Anong sabi ng ating Panginoon? Let us listen one another. Yan po yung highlight ng ating mahal na Santo Papa. Ano ba yung highlight ng mahal nating Santo Papa? The church now is a synodal church. Ano ba yung synodal church? No? A listening church. Di ba? Hindi a condemning church. Tayo po, ang pari is portion of the church. Yung kinasal ay daot ang signal na mo, diri. Pero malinaw yung aking signal dito. No? Una, synodal church. Let us promote dialogue. Let us promote openness. Let us promote listening. Listen well and think before we speak. Yan ang advice ni Sister Lucille. Sige, mag-advise kayo. Ano pa yung mga nice idea ninyo, babasahin ko dito. Yan po. Hindi na tayo mag-away. Sinukampihan natin. Kampi tayo sa pare, kampi tayo sa ang kampihan natin, ang reconciliation po, dapat natin i-promote. No? Sabi ni Bishop Kamumot, ang Ginoo na sa kasing-kasing. No? Dapat yung Panginoon ay nasa puso natin. No? Let us promote communion, not dominion. Let us promote communion, not arrogance. No? Let us promote unity, not division. Ang ganda, no? Sana wala ng away. Pero yung demonyo ay nasa paligid lang natin. Dapat mag-ingat talaga tayo. Lalo-lalo na kami mga pari. Na bago tayo magsasalita, ay iisipin muna natin. Basahin natin yung unang Pedro po. Unang Pedro 5:8. Ito ang nakasaad sa banal na kasulatan, mga kapatid. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo, si Satanas, yung kaaway natin hindi tao, ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapat. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya at labanan ninyo si Satanas. Paano natin malabanan si Satanas? Patatagin natin yung pananampalataya natin. Amen? At yun po, no?
Yung advice ko sa ating kapatid na pare, makipag-usap tayo sa kanila. No? And then, i-pacify natin yung mga negative na emotion nila sa pamagitan ng pag-uumanhin, paghingi ng tawad. Miscommunication dapat na ay ka-inform nila nga na ay changes kay mao nga gisulti sa isa sa ilang ninang ilang tapon nga giklaro sa office kay nung na ay changes sa ilang time or schedule. So miscommunication talaga. Okay? Let us continue to embrace the virtue of humility. Mas mabuti pag-usapan. Mas mabuti na mag-dialogue both sides. Yung pari at yung mga kinasal para merong healing. Sabi ni Brother Clyde, insan ko, listen before you speak, for to speak before you've heard, the facts will bring humiliation. No? Nandyan yan sa Proverbs 18:13. No? Totoo. Listen before you speak. Sometimes we speak. No? We'll listen at the end. So it is better, no, to listen first before we speak. For to speak before you heard the facts will bring humiliation. Totoo talaga ito. Ang ganda ng text na kinuquote mo, Insan Clyde Postrero Gitgano. No? Ganda, no? Madahin ka og madiri sa yes. Lower pride, no? Sometimes high emotion, low IQ. Lower pride, radyo na, Father, para ma-open ang mind, both sides, and sininang as forgiveness to both sides sa dunta, para ma-okay na dyan. So, yeah, huwag na tayong magbatuhan. Sinong mali, sinong tama. Let us embrace all together the virtue of humility, the virtue of communion, the virtue of charity, love. No? Yan ang kinakailangan natin eh. Yes, Father, with humble heart to speak and spread the good news of God. Huwag na natin dagdagan, pag-iusap. Karapatan ba ng isang pari, Father Darwin, na magalit sa isang kinasal kahit nasa ay una, hindi naman masama ang magalit. Hindi naman kasalanan yung magalit tayo. Magalit tayo. Yan sa Efeso chapter 5 verse 27. Kabarin. Sabi dito, babasahin ko ha. Hindi naman kasalanan yung magalit. It is amoral yan eh. Hindi yan kasalanan. Kailan ba yung galit maging kasalanan? Kapag gumawa ka na, magsasalita ka na ng kahit na ano. Efesos 5:27, di ba yun? Nakalimot ako sa talata. 5. Kasi PBT ba yan? Nakalimot ako sa talata. 2:26 ba yun? Efesos 5:26. Nakalimot ako sa talata, mga kapatid, na sabi doon na kapag nagalit ka, dapat hindi ka magkasala. So, hindi lahat ng pagkagalit ay kasalanan na. Si Kristo nga ay nagalit sa loob ng simbahan, di ba? Hindi naman siya nagkasala. Hindi po yun. So, magkasala tayo kapag magsasalita na tayong maanghang. Sasabitan na tayo ng mga negatibo against sa ating mga mahal na kapatid. Ha? Yan po. Useful lang po ang debate, Father, to clarify. Yes po. Yes po. Sino pang God always listen, let's listen to Him as well. Salamat. Na kapatid na Ate Tuna Pao, dala din sa atin siya ng sa 10 stars po. So, yung mga advice lang ang babasahin ko muna ha. Kung mag-comment kayo, tawra ang pari dili na nato siya i-judge. Yes. Dapat hindi
both sides, hindi dapat natin i-judge. No? Hindi natin i-judge yung pare, hindi din natin i-judge ang kapatid natin. Puro tayo kapatid eh. Minsan ay nakukulangan lang tayo sa pasyensya. Nakukulangan tayo sa mga virtues na kinakailangan natin, no? So walang mga advice na nakita ko. So hindi kailangan mag-away tayo, pare versus mga kasamahan natin. So yung komento ko ay balanse. Let us promote communion, let us promote reconciliation, let us promote forgiveness, let us promote unity, let us promote respect, and let us ask forgiveness to one another, no? Dahil may pagkukulang may pagkukulang, yung pagkukulang is miscommunication, no? Okay? Lo yung pare, gataki, gitumlo pa dyan sa uban, Rosemary Sabino Montanos, no? Impulsive emotion triggers anger. Totoo yan, Sister Lucille, no? Yung impulsive emotion triggers talaga trigger anger, no? Dapat hindi tayo impulsive para sa natin. Lahat tayo, pare, laigo, kailangan talaga natin ng temperance, mahinahon, no? No, yung pare, ga-atake o gitunglo pa dyan sa uban. He shares now the sorrow of Jesus. No? Totoo yun. Maing hapon, Father, pwede ba ihabak ang sabi? Huwag mong ihabak yun. No? I-pray mo na lang yan. No? Big yes, Padre, humility radyon sa isa't isa. Greetings from Dumaguete. Sa Sadam to Bio. Yan, kinakailangan natin yung mga salita natin. It will lead to healing. Not, never attack a priest even if at fault. Si Maria Sarmiento. Ito, lupoy po si Father. Grabe man po. Di ay kadaghan sa schedule. Wala akong pamilya. Totoo, puno-puno yung schedule niya. Parang walang pahinga. Awa tayo sa pare, di ba? Yun, binabasa ko lang yung schedule niya para mabalance naman tayo. At dahil sa kapuno sa schedule ng pare, stress na stress ko. Hindi na nakita ko. Stress na stress yung pare. Tulong-tuloy yung schedule niya, di ba? Dahil sa stress ng pare, sometimes we are also impulsive. Ako nga, minsan ay impulsive minsan. Yan talaga ang struggle natin. Struggle natin yan araw-araw, di ba? Sometimes we are so impulsive, no? Ako din, tao lang po minsan magkakamali. Pagmahal, pag-unawa at patawad, sinilix God. Totoo yan, no? Si Marianim Basikan is watching. Father, watching from Magsaysay, Misamis Olinta. Hope kaadik kadiri. So, in God's time po, promote respect, forgiveness, love, and mercy. Si Melanie Hernandez, ang ganda. So, ang ganda ng mga advice ninyo. Hello po, Father, the best is to listen is worse than the matter kung sige lang tag-comment kung na negative. Totoo yan, si Rosemary Matura. Ingat lagi, Father. Ngayong hapon, watching here in Basak, Baes City. Kita-kita tayo sa Baes. Kanang mga nga ni-comment kung negative, wala na kay baon sa schedule. Kung paagi sa sandi po tinghalitik, simba. Maayong hapon, Father, saan man nila ako? Ako ba na pala hubog kaayo? Tambagi ko, please. No? So, lang ka magdasal. No? Ang makapagbago dahan-dahan. No? It is, yan naghahanap siya ng care galing sa'yo. Dagdagan mo yung pag-aruga sa asawa mo. It is, problematic yung asawa mo.
dapat mo bigyan mo dagdagan mo yung pag-aaruga sa kanya. Kasi naawayan mo siya, dagdagan mo yung pag-aaruga sa kanya. Mayong hapon kader, ako gamay pangutana about sa makasala sa espiritu panusapang kasi kung siyang sala abato. So, merong 6 po kasalanan against sa Holy Spirit. May oras pa ba ako? I-discuss natin. Sin against the Holy Spirit. May 6 po. Una, blasphemy against the Holy Spirit. Teka muna. Merong teka muna. Sin against the Holy Spirit. May 6 eh. Sins against the Holy Spirit. Ano ito? Una, despair. Kung mawala ka na ng pag-asa. No? Hopeless na. Wala ng pag-asa ang buhay mo. Sin against the Holy Spirit po yan. Presumption. Ano ba itong presumption? Yung presumption, mga kapatid, naligtas ka na. Yung presume. 100% naligtas ka na. Opposite po ito sa despair. Grabe, puno ng pag-asa. Presumption. Envy of the grace of others. So, grabe yung ano bang Tagalog sa envy? Sa mga biyaya na tanggap ng iba. It will lead you to character assassination. Through grabe na paggawa ng mga kwento dahil sa envy. Obstinacy in sin, yung pagkalulong. Yung ating damdamin ay matigas na. Hindi na natin kinakilala yung kasalanan na kasalanan. Una, despair, presumption, envy, obstinacy in sin, deliberate resistance to the known truth. So, alam mo na ang katotohanan, hindi mo tinanggap. Ang pang-6 is final impenitence. Ano ba yung final impenitence? Hindi ka humingi ng patawad. Lahat naman nito ay mapatawad. Pero hindi ka humingi ng kapatawaran ng ating kasalanan. Ito po ay final impenitence. Kasalanan against sa Holy Spirit. Kapag hindi tayo mag-ask ng kapatawaran, yan. Si Marisa Robles Dicho sabi niya, I am experiencing division sa family father dahil may Catholic movement na iba na paniniwala namin, they do not believe Catholics doctrine kasi yung routine na ginagawa ng movement na lang ay pinawalaan, very confusing kasi we are all Catholics. So, lain ka ron, Father, kay karaghanan one-sided. Ito yan, kapag one-sided tayo, kung one-sided tayo, mga kapatid, para yung, mangga. Meron akong mangga dito. Meron akong mangga dito. Itong mangga ito ay hinog na pero hindi pa kapag saktong hinog na ito, mga kapatid, dubli yung tamis. Kapag kakainin mo, so hindi masisira yung mukha mo. Kapag ahat, hindi saktong hinog yung mangga, kakainin mo, masisira yung mukha mo. Yan ang mangyayari kapag magkukomento tayo ng one-sided lang. At kung magkomento tayo ng buo, para kang mangga na saktong pagkahinog. Amen? So, yung pari ay hinihingi din ng paumanhin sa parokyano niya. At yung mga parokyano din, ihingi ng paumanhin. It is an act of humility, mga kapatid. Happy Sacerdotal Father Darwin, taga Kalbayog Samar, nagsubaybay sa inyo palagi. Salamat ng marami. Akong natutunan sa iyo. Salamat po. Si Army Parahis,
naka-vision ko nga silos ang makita sa face ni Jesus. Then I asked him if then I can na ilhan Father si Maria Josephine. Inggit po is envy. Ang envy pala ay inggit. Salamat, Sister Lucy. So, nagdagdagan naman yung ano ko. Excited na kami makita karong June 15 sa Baez. So yung Equation Center, parang covered court siguro, no? Si Rini, si Bayton. Tayo na. Okay, punta na kami, ha? At pasalamat lang ako sa mga nagpadala ng stars. Si Evangeline Acabo, Carosa, Unamine, 100 stars. Si Evelyn Acabo, 100 stars. O si Gladys, hindi itong wala. Santilan, bro. Ito pa, bro. Si Nisa Ka, 10 stars. Si Ronaldo Siwagan, 10 stars. Si Ate Tuna, 10 stars. Si Errol Mahinay, 10 stars. Si Nisa Ka, 10 stars. Si Meg, 200. Si Mercy Alferez, 200 din. At si Gina, 10 stars. Salamat po. God bless.